Bakit gano'n? Nagloloko yung Canva ko. Continuous, continuous. Kahit number 2 pa rin. Anong number na dyan ngayon? Happy. Ayan, 4 na. Nasa 4 na. O, ayan yung number 3. A happy life comes from trusting God. So, ayan yung verse para doon. Sa Proverbs chapter 3, 5 to 6. Happiness is found in trusting God's plans instead of worrying about the future. Surrendering control to God brings peace and assurance. Even in difficulties, God works for our goods, which leads to true contentment. So, tama tong mga to. Kasi kung hindi ka kontento, sino ba ang hindi kontento tas masaya? Siyempre lahat ng hindi kontento malungkot, 'di ba? So kapag sinurrender mo everything to God, you will be contented of what you receive even if in small amount or in big amount. And then you will feel the true happiness in life. Number 4, a happy life is live with purpose. Sabi, ang masayang buhay ay may layunin. Number 4 na ba kayong lahat o number 3 pa rin? Okay, good. Sabi, ang happy life ay may layunin. Live with purpose. So sabi sa Acts chapter 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Ang Tagalog, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So ito always natin ito naririnig sa church kapag magbibigay ng offering, di ba? Sa Gawa 20:35. So sabi, serving others brings joy and fulfillment. A selfless life focused on love and generosity leads to lasting happiness. Ang paglilingkod sa iba ay nagdadala ng tunay na kagalakan at kasiyahan. Ang buhay na puno ng pagmamahal at pagbibigay ay nagdadala ng pangmatagalang kasiyahan. Sino yung mas happy na siya yung nagbibigay kaysa siya yung tumatanggap? Ako, I have one example for that. I think it's our ate. She is more happy to give what we need than to receive. Kasi mas parang nakikita ko siya kapag nagbigay siya sa atin, may mga pinadala siya sa atin, tapos ginamit natin. Sayang-saya talaga siya, tuwang-tuwa talaga siya. Tapos pag may binigay tayo sa kanya, parang mas nalulungkot pa siya kasi sasabihin niya, meron ka pa bang extra? Bakit binilan mo pa ako ng ganito? Ganyan siya. Pero kapag nagbibigay siya, tuwan-tuwa siya kapag nakikita niyang ang saya-saya natin dun sa na-receive natin. So, ito yung isang example dito sa verse na to. Sabi yung parang selfless life, focus on love and generosity leads to lasting happiness. So, at least isa siya sa sa example ng isang selfless na tao. Di ba yung parang mas okay sa kanya na ibigay niya na lahat kaysa tumanggap na lang siya. Yung parang ganun siya eh. Sino sa inyo pa yung makakapagbigay ng example na nakita nyo na ganito? Sino pa yung naiisip nyo na ganito na is tao na mas happy na makapagbigay kaysa makatanggap? I think ate is the best example for this. Tama. Okay, o sadya, meron pang isang verse para dito sa may masayang buhay na may layunin daw. In John chapter 15 verse 10 to 11. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Sabi, obedience to God leads to complete joy. So, in Tagalog ng verse na yun, kung tinipad ninyo ang aking utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng pagtupad ko sa utos ng aking ama. At pananatili ko sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo
ang mga bagay na ito upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at maging ganap ang inyong kagalakan. Sabi, ang pagsunod sa Diyos ay nagdadala ng ganap na kagalakan. So, sino ba naman yung hindi sumusunod sa Diyos tas ang saya-saya pa rin? May ganun ba? Tayo nga lang ng mga anak, pag hindi tayo sumunod sa magulang, hindi masaya, di ba? Kasi pag uwi mo, lagot ka. O, di ba? Isipin mo, hindi ka sumunod, tumakas ka. Like, may pupuntahan ka, tumakas ka. Hindi ka sumunod. Sinabi, wag kang pumunta. Pumunta ka pa din. So, nung nandun ka na doon sa pinuntahan mo, iniisip mo na, ano kaya gagawin sa akin ni tatay pag uwi ko? Ano kaya gagawin ni nanay sa akin pag uwi ko? So, masaya ka ba? Hindi. Kasi iniisip mo lang ano yung gagawin nila sa'yo. Hindi ka na nakapokus doon sa pinuntahan mo. Dahil takot na takot ka kung anong gagawin nila sa'yo. So, eto, isa to dito sa John 15:10 to 11. Ang pagsunod sa Diyos ay nagdadala ng ganap na kagalakan. So, ito, ano nyo na lang din sa mga, sa sinabi ko na, ang pagsunod sa magulang, yun yung nagdadala sa'yo ng complete joy. So, paano pa sa Panginoon, di ba? Tagsunod mo sa Diyos. So, isa sa pinaka number one na dapat nating sundin ay ang ating Panginoon para makamit natin yung complete joy. Para maituro tayo sa landas na magdadala sa atin ng masayang buhay. So, ang tanong is, may mga tanong ako dito. Where do you usually look for happiness? Saan mo karaniwang hinahanap ang kaligayahan? O, let's ask Imang. Where do you usually look for happiness, Imang? Saan mo karaniwang hinahanap ang kaligayahan mo? Actually ako, kaligayahan ko talaga yung makita kong healthy dalawa. Yun, yun talaga yung kaligayahan ko. Siyempre, as a mom, pero yung sa akin inner peace ko, tas kasiyahan ko na lang din para sa sarili ko, yung makapagpahinga ko. Yun, napakababaw, pero pahinga lang talaga. Yun. Napakababaw but it's eternal. Sobrang Di ba si lalim. Di ba si Lord ay sabi din, magpahinga ka kung kinakailangan, di ba? Ayun o, yung pinag-aralan natin last week. Pagpagod, magpahinga. Tama, tama. So, tama naman yun yung kay Imang. As a mother, ang pinakaunang hinahanap natin para maging masaya tayo yung kalusugan ng mga anak natin. Pag malusog sila, masaya tayo. Siyempre, pag hindi sila malusog, sino ba ang hindi masayang nanay na gano'n? Siyempre, lungkot ka. Pag di malusog yung mga anak mo, stress ka. Di ba? Yun naman kasi Stress. talaga kapag magulang. So, tama pa yung point doon. Nasaan si Isang? Ba't nawawala na? Next question is, how can gratitude and trust in God change your perspective on happiness? Paano makakatulong ang pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos upang magkaroon ka ng masayang buhay? O, so paano? Paano to nakakatulong yung pagiging grateful, gratitude, paano makakatulong ang pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos upang magkaroon ng masayang buhay? So parang doon lang sa inarol natin, sinabi ko nga sa inyo, kung hindi kayo marunong magpasalamat sa maliit na bagay, hindi ka talaga magiging masaya. Kasi you're always looking for a big one. Tama. Lagi mong ine-expect big, lagi yung marireceive mo. Laging gusto mo, malaking bagay yung matatanggap mo. Paano kung sa maliit na bagay, hindi ka na marunong magpasalamat? Paano mo ma-experience yung pagiging masaya kung sa maliit na bagay lang hindi ka marunong magpasalamat, di ba? And paano kung hindi ka marunong magtiwala sa kakayahan ng Panginoon? Paano mo ma-experience yung magiging masaya sa buhay? Mahirap maging masaya kapag hindi ka marunong magtiwala at marunong magpasalamat.
Isa lang, isa, ito nga, trusting God, sabi, di ba? Paano pa, kunwari, ikaw, may asawa ka, hindi ka marunong mag-trust sa asawa mo. Masaya ba? Hindi, di ba? So, parang gano'n lang din yan. So, trust in God always for you to experience the real happiness in life. Okay. So, sabi, for the application of what we studied, start a gratitude journal and write down 3 things you're thankful for daily. Sabi, magsimula ka sa isang notebook ng pasasalamat. So, magkuha ka ng isang notebook. Sabi, isulat ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw. So, every day, you have to write down 3 things na pinagpapasalamat mo, na na-receive mo. Oh. First thing, pagising mo pa lang sa umaga, magpasalamat ka na kaagad kasi ginising ka pa ng Panginoon. So, 1 na kaagad yun. 2, umalis ka ng bahay, nakauwi ka ng safe. O, pakalawa na kaagad yun. 3, nakakakain kayo, may pagkain kayo sa table. O, 3. So, sa susunod na araw, isulat mo ulit ano yung pinagpasalamat mo ng araw na yun. Huwag naman puro yun, inulit-ulit mo na lang. Siyempre, dapat may mga iba-iba ka pa rin mga bagay na ipagpasalamat. Baka kasi sabi ng Panginoon, puro yan lang pala yung pinagpapasalamat mo. O, yan lang lahat ng ibibigay ko sa'yo. So, magpasalamat ka pa sa ibang bagay. Like, nakikita mo yung mga anak mo na nagtatatakbo, nagkakalat. Sabi nga, ipagpasalamat mo yun, yung nagkakalat na anak. Kaysa anak na nakahiga sa higaan dahil may sakit. Di ba? Minsan, sabihin mo na lang, ikaw talaga, Kelly Boy, nakasampung ligpit na ako ng laruan. May ganun kaming point. May ganun pa akong point na pinost ko sa Facebook yung pag malinis yung bahay, tulog yung nagkakalat. Ang comment ng asawa ko doon, igapos mo si Kelly sa cabinet. So, hindi ko naman yun gagawin, syempre. Kasi ipinagpapasalamat ko pa rin na si Kelly nakakapagkalat kaysa yung may sakit siya. Na nakakandong lang siya sa akin, na nandun lang siya sa higaan. So, ayun, di ba? So, mag-start daw kayo ng pagsusulat araw-araw ng 3 bagay na ipinagpapasalamat nyo. So, gawin natin ito. Di ba? Maganda tong simula. Kasi, minsan, hindi mo na naiisip yung mga bagay na kailangan mong ipagpasalamat eh. Kasi puro na lang iniisip mo yung mga bagay na hindi mo pa natatanggap. Di ba? O, tapos, next is, spend time in the presence through prayer and worship to experience deeper joy. So, ayan, lagi-lagi to kasama sa weekly Bible study natin. Always pray and worship God. So, ngayon, sabi lang is to focus na mag-spend time to Him para mas ma-experience mo talaga yung totoong kasiyahan, kagalakan sa ating Panginoon. At ang number 3, look for opportunities to bless others and see how giving brings happiness. So, kapag meron ka, tingnan mo yung opportunity kung paano mo mabibless yung ibang tao. Hindi yung take ka lang ng take. Dapat marunong ka rin mag-give. So, tingnan mo yung mga bagay na maghanap ng pagkakataon na tumulong sa iba at maranasan ang kagalakang dulot ng pagbibigay. So, for sure naman, lahat tayo, naranasan na natin tong ganitong bagay. Kasi, masaya naman talagang magbigay, lalo kung may ibibigay ka. Di ba? Sarap kaya sa feeling. Masarap sa feeling na may naiibigay ka kahit kakaunti.